Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubungin. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid at mga kaibigan. Kamusta po kayo? Gusto ko po kayong i-welcome dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Tayo po'y magsama-sama pa mula alas 6 hanggang alas 7 ng umaga upang talakayin ang mga bagay na makakatulong sa atin para mas mapatatag ang ating relasyon sa loob ng tahanan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, binabati ko po lahat na naka-tune in sa atin sa AWR 89.1 FM, maging sa ating mga social media platforms na Facebook and YouTube. Magandang umaga po sa inyong lahat at thanks for tuning in po sa atin this morning. Sana po'y marami tayong matutunan at pagpalain po tayo sa mga pag-aaralan natin ngayong umaga. So mga kaibigan, kami po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagnanais na makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Mga kaibigan, sa atin pong hakbang sa kalusugan, ipagpapatuloy po natin ang ating talakayan patungkol sa nutrition psychiatry at makakasama pa rin po natin si Doc Blessy Varona sa bahaging ito. Kaya naman ibigay na po natin ang panahon kay Doc Blessy para sa bahaging hakbang sa kalusugan. Happiness is medicine. Ang kaligayahan ay gamot sa maraming karamdaman. Okay? Sabi nga ng Bible, a merry heart doeth good like a medicine, a broken spirit dryeth the bone. Kaya, kailangan pag-aralan natin yung mga bagay-bagay, practical na mga pwedeng gawin natin araw-araw para yung happiness natin ay ma-maintain at ang ating brain health ay maging maayos, no? Maiwasan natin yung mga mental illnesses. Alam niyo, ang Biblia, merong maraming prescription tungkol sa kalusugan. Ang isa ay tungkol sa mga pagkain na kailangan nating kainin para maging malusog, no? Yung Genesis 1:29, ang sabi doon, every plant yielding seeds and its fruit, sabi ng Diyos, magiging pagkain nyo to. Ito ang inyong pagkain galing sa lupa, galing sa ground, no? Mga tumutubo na mga halamang pagkain. So yung fruits and vegetables, nuts and grains natin, sila yung mga pwede nating pagkuhaan ng kalusugan ng katawan at ng ating pag-iisip. Ang Bible talagang sakto sa kanyang prescription. At ang sabi sa 3 John 1:2, minamahal, idinadalangin ko na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at magkaroon ng mabuting kalusugan. O, lahat ng mga bagay magkaroon ng ginhawa, yung pain maibsan, okay? Yung mga worries mabawasan o maalis, okay? At kung titingnan natin ang halamang pagkain, napakagandang promise ng pag-aaral, no, na ginawa ng hari kay Daniel at sa kanyang mga kaibigan. Oh, itong discovery na to, actually tinest talaga sila, kaya research nung hari, no? Gulay lang, sabi ni Daniel, hindi karne at mga animal na mga pagkain, hindi matataba, hindi wine. Sabi niya, gulay lamang ang ipakain ninyo sa amin at tubig lamang ang ipainom. 10 days to ha, 10 araw. 10 araw na clinical experimentation, clinical testing. At alam nyo kung anong nangyari dyan sa 3 araw na yan? Si Daniel at ang kanyang mga
kaibigan, talagang I believe 'no, inflammatory markers sa katawan nila talagang bumaba, yung oxidative stress maaring nawala 'no, in 10 days. Kaya yung pain, yung swelling, yung inflammation, yung health ng brain naging mas maayos. Alam niyo yung ultimate, result nung study ni Iafoti, okay? Ito yung ano 'to, yung blinak yung stress and injury, cellular stress and injury. Iba-block mo yung toxic molecules, yung toxic molecules sa unang stage. Okay, ito puwedeng ma-block ng polyphenols. Mamaya pag-aralan natin yung powerful polyphenols kung saan siya makukuha. Ayan, matutuwa talaga kayo na practical, okay? By systemically calming down the toxic oxygen sparks, locking the inflammation genetic switch, and preventing the creation of pain enzymes, yung polyphenols reduce the overall volume of pain signals reaching your brain while helping the local tissue swelling go down. So yung local tissue, bababa yung swelling o mawawala ang swelling. Tapos, magkakaroon ng ayos kasi na-block yung toxic molecules by polyphenols at kung lumampas 'no, kung hindi na-block sa unang stage, iba-block pa rin niya sa second stage. At ang ultimate result, healing, healthy mind 'no, walang inflammation. Ito mararamdaman talaga ng tao. Yung 'pag gumagaling ka, nawawala yung sakit sa kasu-kasuan, sa balakang, yung migraine at umaayos yung brain din. At yung happiness nag-aayos, nag-i-improve. Alam niyo kung ano? Total package siya, okay. So, polyphenols, sabi polyphenols, saan naman galing ang polyphenols na 'yan? Sa halamang pagkain. Kaya yung Daniel na 10 days, Daniel's diet for 10 days, ay naku talagang inflammation bababa. Sure 'to by science na in 10 days bababa siya. Kaya we are so excited sharing our material, itong material namin, Happiness is Medicine. Parating may kasama yang Food is Medicine. Kasi nga, yung pagkain natin makakaapekto sa ating kalusugan, okay? Kung imaginin mo kung kinain ni Daniel at kanyang mga kaibigan ang matataba at matatamis at maraming alcohol na pagkain na 'yan, sure ako na hindi sila medyo gano'n siguro katalino at ang science napaka-clear sa mga bagay na 'yan. Um kung titingnan ulit natin yung nutrition psychiatry 'no, yung nutrition psychiatry 'pag kinain mo yung asukal, yung matataba na 'yan, magko-cause ng inflammation. Ngayon, kanina sabi natin, polyphenols, positive psychiatry tayo 'no, positive approach. Polyphenols ang kainin, kumain ng polyphenols, positive kung paano kakainin. Huwag kayong mag-doubt kasi when you Google polyphenols, ang lalabas diyan puro mga imported foods. Pero sabi ko nga, hindi ako naniniwala na imported foods lang, imported fruits and vegetables lang ang may polyphenols. Sabi ko nga, tingnan natin ang halamang pagkain. So, yung mga halamang pagkain na puwedeng magpatigil ng pain or ng inflammation, oh, ano naman siya? Okay, tingnan natin. Oh, naku, ito napakaganda, bioactive compound in moringa. Okay, tingnan lang natin yung mga ibang simpleng pagkain like malunggay yung moringa, eh. So, malunggay is highly valued for its natural anti-inflammatory properties. Oh, napakaganda. Which are largely driven by its rich profile of polyphenols and flavonoids. Okay, so ibig sabihin yung malunggay pala napakataas din ng, um, napakataas din ng polyphenols. So, yung science na Google na tingnan niyo yung puro imported, meron tayong local at ang local natin malunggay. At this bioactive plant compounds reduce inflammation property. Oh, so kumain na po kayo ng malunggay, magluto ng malunggay. Another one, ito, tingnan pa natin at subukan lang nating tingnan yung mga local. Ito yung isa, yung sweet potato, ang talbos ng kamote, hindi nga lang talbos, puwede mo din kainin yung matured na leaves. Sweet potato leaves are the powerful, or
are a powerhouse of bioactive compounds containing up to 9 times polyphenols found in grape seeds. Oh, meron pang isa. Oh, saluyot leaves are highly valued as traditional and functional medicine for their therapeutic and anti-inflammatory benefits driven by their rich phytochemical and polyphenol properties. Ang ganda nitong pag-aaral na to ni Tosok, no? Ito'y anti-cancer effects of saluyot, no? In-extract nila yung saluyot. Tinignan nila yung bioactive compounds sa human cancer cells. So again, kung magbibigay sa atin ito ng kalusugan, no? Ipi-prevent nga yung cancer, cancer effects, no? So, ibig sabihin po nito pati brain natin. Kaya, ang gandang-gandang promise. Ang ganda-gandang promise kasi ang saluyot very affordable. Nandiyan lang sa kapaligiran natin. Oh, ito pa. Ang isa ay ang papaya. Okay, yung papaya contains an array of polyphenols and flavonoids such as quercetin. Okay, chlorogenic acid. Okay, rutin that combat inflammation. Okay, iko-combat niya yung inflammation at talagang lalabanan niya yung mga free radicals para ma-suppress yung inflammatory pathway. Okay, so again, yung study na to tungkol sa papaya, mararamdaman natin to pag kinain nyo to. Sabi nga, Daniel and his friends, 10 days, subukan yung kumain kaya din ng 10 days nitong mga nakikita nating polyphenols. Ito, oxidative stress and inflammation. Ng guyabano. Ano yung guyabano? Dahon, bark, or fruits. Pwede silang, kahit ano sa kanila, contain potent polyphenols compound, primarily flavonoids and phenolic acids. These compounds act as natural anti-inflammatory by inhibiting pro-inflammatory enzyme like COX and LOX and neutralizing ROS, reactive oxygen species. So, ang ibig sabihin nito, in few days, no, magkakaroon kayo ng tamang anti-inflammatory food. Okay? So, meron pang isa, itong kamatis, tomatoes are powerful anti-inflammatory foods due to the rich combination of carotenoids. No, ang notable nito yung lycopene, okay? And diverse phenolic compounds. These bioactive molecules work as synergistically to suppress inflammatory pathways, neutralizing reactive markers. At meron pang isa, ito munggo. Munggo beans are rich in bioactive polyphenols that combat systemic inflammation. So nakita niyo siya? Sabihin natin yung mga simpleng pagkain na nabanggit natin kanina. May malunggay, merong saluyot, may dahon ng kamote, talbos or dahon ng kamote, may kamatis, may papaya, may guyabano, may kompleto. Okay? So, ibig sabihin po nito, the moment itry lang natin to, sabihin natin 10 days, like Daniel and his friends, 10 araw na walang karne, walang matatamis, walang matataba, kumain ng simpleng mga lutuin, and this will reduce the inflammation. So, ang ibig sabihin po nito, the moment kainin natin itong mga to, magkakaroon tayo ng pag-block, no, ng inflammation pathway. So, kung halimbawa sabihin natin na bago pa lang mag-stage 1, no, kumain na kayo. Yung mga ito, I'm appealing to those people na wala namang sakit, no? Wala pang nararamdaman. Prevention is still better than cure. So, ibig sabihin dito, bago pa lang mag-stage 1, no, magkakaroon pa lang ng toxic molecules, no? Iba-block mo na, iwasan mo na yung stage 1. At kung makalusot ang stage 1, nakakain ka ng konting mga pagkain na makakapagbigay ng inflammation, abay bawi. Go for polyphenols. Block your toxic molecules by eating polyphenols. Okay, so pag nangyari to, makikita nyo na yung improvement
ay mas mabilis. Ngayon, pagka naman meron ng inflammation, may namamaga na, may masakit na tuhod, makakahabol pa tayo. Okay, it's either dito kayo sa stage 2 or stage 3, no? Yung stage 2 is switch off natin yung pain signal. Okay, we go for switching off yung NF-kappa beta natin. So again, block again by polyphenols. Kain ulit ng malunggay. And talbos ng kamote, no? Tuloy-tuloy. And then, pag yung iba naman may chronic pain na baka medyo matagal-tagal, pero hinay-hinay lang tayo, subok-subok lang. And then, yung pain enzymes mo, again, pwede pa ring habulin yan ng polyphenols, no? Baka ito, yung mga stage 3, pagka hindi umubra, baka may gamot na kayong iniinom, ituloy yung gamot yung iniinom, pero dagdagan ng gulay, okay? Dagdagan ng halamang pagkain. Pag ginawa nyo yan, you will see great improvement. And I believe na ang pag-asa, ang pagaling, no, nasa atin yan. Yung mga may dinaramdam na ngayon, no, may mga na nasasaktan, may pain sa kaso-kasuan, may pain sa balakang, okay? O may migraine, okay? So yan, pwedeng habulin pa rin. Pero again, hindi ko sinasabi na doon lang sa mga may pain. Kailangan natin ngayon intindihin na ang mental health is very common. Ang depression, nahandiyan lamang. Pero alam nyo ba, pag kumain tayo ng tama, one of the strategies, yung pagkain ng tama, it will block yung unang stage ng toxic molecules. At kung nakalabas man si toxic molecules, dito tayo mag-block dito sa NF-kappa beta. At again, yung halamang pagkain, binigay sa atin ng Panginoon yan. At ito ay maaaring science, pero mas matindi ang Biblia kaysa sa science. Kasi wala pang mga researchers noon, wala pang mga researchers and researches, ang Biblia sakto na sa prescription niya. At ang sabi ng Biblia, halamang pagkain na mag-iibsan ng mga sakit natin. Kaya nga sabi ng Genesis 1:29, sabi, every plant yielding seeds and its fruits, and it shall be your food. So, pag ginawa natin yan, tunay na tayo'y magkakaroon ng kaligayahan, kalusugan, kaginhawaan, na katulad ng sinabi ng 3 John 1:2. Sabi diyan, ang ganda nito. Ang unang word kasi, minamahal. Idinadalangin ko na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at magkaroon ng mabuting kalunsugan. Alam mo yung word na guminhawa, ano yun yung, di ba, pag meron kang nararamdamang pain, parang, ay, ayoko na nito, gusto kong guminhawa, gusto kong maalis ang mga pain na to. At sana po, yung pagginhawa natin na yan, ay patuloy nating alalahanin yung Genesis 1:29. Yung pagginhawa natin yan, patuloy nating pakinggan ang message ng John, 3 John 1, verse 2. So sana yung pagginhawa natin na yan, ay tayo'y patuloy na lumapit sa Panginoon. Tayo'y patuloy na magtiwala sa Kanya. Tayo'y patuloy na sumunod sa Kanya. At habang may sakit pa, mahalin siya. Gumagaling, mahalin pa rin ang Panginoon. At habang tayo'y patuloy sa paggaling, patuloy kayo sa pagginhawa, parati nating alalahanin na isa lamang ang source, isa lamang ang pinanggagalingan ng buhay at lakas, ng ating hininga, ng ating kalusugan, at ng ating pagginhawa. At ito ay mula sa Kanya lamang. So, God bless po and have a good, blessed day. Thank you so much po, Doc Blessy. So dito po ay binigyan tayo ng mga examples ng pagkain para maging malusog tayo at maging maligaya. Simple preparations lang po ito pero magbibigay sa atin ng napakaraming nutrients. Nais po ng Diyos na ma-experience natin ito para makamit natin ang tunay na kaligayahan na nagmumula lamang sa Kanya. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga refleksyon ay ipadala lamang po yan sa
0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo dumako sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makakarinig ng isang awitin. So proud, my mind is so unfocused. I see the things you do for me as great things I have done, and now you gently break me, then lovingly you take me and hold me as my Father. Ask you how many times will you pick me up when I keep on letting you down, and each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound, and you answer my child, I love you, and as long as you're seeking my face, you walk in the power of my daily sufficient grace. At times I'm angry, weak, and feel a bit discouraged, knowing that someone somewhere could do a better job. For who am I to serve you? I know I don't deserve you, and that's the part that burns in my heart and keeps me hanging on. I ask you how many times will you pick me up when I keep on letting you down, and each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound, and you answer my child, I love you, and as long as you're seeking my face, you walk in the power of my daily sufficient grace. You are so patient with me, Lord. As I walk with you, I'm learning what true grace really means. The price that I could never pay was paid at Calvary. So instead of trying to repay you, I'm learning to simply obey you by giving up my life to you for all that you've given to me. I ask you how many times will you pick me up when I keep on letting you down, and each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound, and you answer my child, I love you, and as long as you're seeking my face, you walk in the path of my daily sufficient grace.
Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit. Nawa po ito'y maging source natin ng inspiration natin sa araw na to, no? At maging lakas natin sa araw na ito. So mga kaibigan, tayo po'y dumako na sa ating pag-aaral ng Biblia. Ang ating pong paksa ay pinamagatang Come to the Mission Field. Ito po ay isang paanyaya ng Diyos sa bawat Kristiyano na makibahagi po tayo sa gawain ng pagliligtas ng mga tao. Ang mission field po ay hindi lamang nasa malalayong lugar. Ito ay nasa ating tahanan, paaralan, trabaho, komunidad, at saan man po na may mga taong nangangailangan ng pag-ibig at pag-asa ni Kristo. At sa pagtalakay nga po ng paksang ito, atin pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy. Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw kanyang pinaparanas, ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa aklat ng mga gawa. At ang aklat ng gawa, ang prime mover, at ito ang aklat ng banal na spirito. Ang pamagat ng ating pag-aaral ngayon ay Come to the Mission Field. Kaibigan, napakaganda ang simula ng Kristyanismo na pagkatapos na ang ating Panginoon isinanay ang kanyang mga lagad at pagkatapos ngayon nung iniwanan ng Panginoon ang kanyang mga lagad ay kanyang tinupad yung pangako na ipagkakaloob ang banal na espiritu. Kaya nga sa aklat ng gawa, ang prime mover sa aklat ng gawa, walang iba kundi ang banal na spirito. Kaya't ito ay tinatawag ng mga nag-aaral sa Biblia, aklat ng banal na spirito. Kung bakit nasabi kong napakaganda, ay sapagkat bagamat merong pag-uusig sa bayan ng Diyos, ang mga tinawag, tumugon sa pagkatawag, noong tinanggap ang banal na spirito, hindi sila mapigilan na sabihin at ipangaral ang may kinalaman sa ating Panginoong Hesus na namatay, subalit siya ay muling nabuhay at siya ay umalis patungo sa kanyang ama, subalit siya ay muling darating. Kung bakit nasabi kong ito ay napakaganda, sapagkat noong tinanggap ng mga alagad ang banal na spirito, isang araw, 3,000 ang tumanggap sa Panginoon at meron pa ring 5,000 ang tumanggap sa ating Panginoon. Nanupat ang mga mananampalataya sa panahon ng Pentekoste, kaibigan, ay maalab ang kanilang pananampalataya. Bagamat ang iba ay pinapatay, binibilanggo, pero sila ay tumayong matatag sa pananampalataya. Dumami ang mga mananampalataya at gayon din ang mga iglesia ay dumami. Hindi lamang ganito nangyari, kaibigan, na ang dating persecutor o inuusig ang iglesia, ang mga kaanib ng iglesia, siya ngayon ay naging kaanib ng iglesia, tumanggap ng pabalita sa ating Panginoon at siya ay naging apostol, alagad ng ating Panginoon, walang iba kundi si Apostol Pablo. At sa kanyang missionary journey, siya ay nagpunta sa iba't ibang mga lugar upang ang pabalita ay kanyang ipagkaloob. Ano ang ating ngayong leksyon sa karanasan ni Pablo sa kanyang pagkatawag, kaibigan? Ito ba ay katulad ng ating pagkatawag na bilang mananampalataya? Tingnan natin yung naging karanasan niya ayon sa Gawa 16:8 hanggang 10 ang wika, at paglampas nila sa Misiya ay nagtungo sila sa Troas. Nang gabing iyon ay lumitaw ang isang pangitain kay Pablo. May isang lalaking taga Macedonia na nakatayo at nakikiusap sa kanya na sinasabi, "Tumawid ka patungo sa Macedonia at tulungan mo kami." 10. At pagkakita niya sa pangitain, sinikap naming pumunta agad sa Macedonia.
Iyong pansinin, kaibigan, ng wika, sinikap naming pumunta agad sa Macedonia. Nanapat hindi sila nagpatumpik-tumpik. Hindi sila nakasaya ng panahon na noong kanlang tinanggap ang pabalita, gay na lamang ang kanilang response o pagtugon. Sila ngayon ay, ang wika, sinikap naming pumunta agad sa Macedonia at naniniwalang kami tinawag ng Diyos upang ipangaral ang magandang balita sa kanila. Kaya ito yung nangyari, kaibigan. Nanupat ang kanyang pagkatawag ay naging alagad ng Panginoon, naging apostol. At si Apostol Pablo ngayon, siya ay naging tapat sa kanyang pagkatawag. Ang unang bahagi ng pag-aaral na ito, Lost Souls Call Us to the Mission Field. Ano pat ang mga waglit na mga kaluluwa o yung mga tao ay nananawagan upang ngayon sila bigyan ng pabalita. Ang sabi nga na kami, ang wika, ay pupunta sa mission field. Kaibigan, ito yung isang magandang halimbawa sa karanasan ni Apostol Pablo. Na dapat merong panawagan. Siya'y tumugon sa panawagan sapagkat sa ganitong paraan ang Diyos ay tinawagan siya. Ang sabi nga sa versikulo 9 ng kapitulo 16, nang gabing iyon ay lumitaw ang isang pangitain kay Pablo, may isang lalaking taga-Macedonia na nakatayo at nakikiusap sa kanya na sinasabi, tumawid ka patungo sa Macedonia at tulungan mo kami. Kaibigan, itong mga taong ito ay umihingi ng tulong. Umihingi sila ng isang magbibigay sa kanila ng pabalita. Sapagkat ang wika nga sa ibang bahagi sa sulat ni Apostol Pablo sa Efeso Kapitulo 2, versikulo 12, na nang panahong iyon, kayo ay walang Kristo, hiwalay sa pagiging mamamayan ng Israel, at mga dayuhan sa mga tipan ng pangako, walang pag-asa, at walang Diyos sa sanlibutan. Kaibigan, sa ating panahon ngayon, ilan kaya ang mga taong namamatay sa araw-araw na walang pag-asa? Nanupat hindi nila nabalitaan na merong isang tagapagligtas, merong isang Panginoon na kung kanilang marinig ang pabalita, sila din ay tatanggap sa ating Panginoon na Panginoon ng kanilang mga buhay. Kaibigan, marami sa ating paligid ngayon ang nangangailangan ng pabalita. Ikaw at ako ay tinawag ng Panginoon upang ang ating pabalitang tinanggap ay atin ding ibalita sa mga taong nangangailangan ng mabuting balita. Kaibigan, ikaw ang kasangkapan ng Panginoon. Ikaw ang kanyang tinatawagan na katulad ni Apostol Pablo upang ngayon ipagkaloob ang pabalita sa mga taong ito. At ang sabi pa sa ating banal na kasulatan sa Roma 10:14, ngunit paano ngang silang tatawag sa kanya na hindi nila sinasampalatayanan? Paano sila sasampalataya sa kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mangangaral? Kaibigan, yung sinasabi ng ating Panginoon ng lahat ng mga naging alagad, tayo rin ngayon ay bilang alagad ng Panginoon, ito ang ating gagawin. Ito yung sinasabi sa aklat ng San Mateo, huling kapitulo. Kaibigan, ito yung sabi ng ating Biblia. Bago umalis patungo sa kanyang Ama, ang ating Panginoon, maliban sa kanyang pinangako ang kaloob ng Banal na Espiritu, ito ngayon ang pinapagawa ng Panginoon sa mga alagad. Ang sabi sa San Mateo 28:18 hanggang 20, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. 20. At ituro
silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Sa mga tuwid, kaibigan, bilang tinawag ng Panginoon at pinaalam ang kaligtasan at tinanggap mo si Kristo na iyong tagapagligtas, ikaw ay naging alagad ng Panginoon. Kaibigan, ikaw din ngayon ay naatasan at ako'y naatasan din na ating ipagkaloob ang pabalita ng kaligtasan. Tayo magbibigay ng pabalita, kaibigan. Ito yung ating tungkulin bilang ngayong tinawag ng Panginoon. Kaya nga, lost souls call us to the mission field. Merong pangyayari sa Old Testament. Ito ay sa panahon ng mga hari. Pinasok ng Syria ang sinasabing Samaria. Ang wika sa chapter 7 ng 2 Hari, ating simulan sa 3. Noon ay mayroong 4 na ketungin sa pasukan ng pintong bayan at kanilang sinabi sa isa't isa, "Bakit naupo tayo rito hanggang sa tayo'y mamatay?" Wala silang pagkain. Kinubkob ng mga taga-Syria na mga sundalo ang sinasabing Samaria. At ngayon, walang pagkain ang mga tao. At sapagkat walang pagkain, merong ulat na yung kanilang mga anak ay kinain. Subalit noong ang mga ketungin na ito ay pumasok ngayon sa lungsod, sapagkat sila'y nasa labas. Sapagkat noong unang panahon na kapag sila'y may ketong, hindi sila pwedeng makisalamuha sa mga tao at ang kanilang tiraan ay ang mga libingan. Kaya sabi nila, mamamatay tayo ng gutom. At kung sakasakali man tayo ay papasok at tayo papatayin, anyway, mamamatay din tayo. Subalit nung gabing yun, ang sabi sa versikulo 6, sapagkat ipinarinig ng Panginoon sa hukbon ng mga taga-Syria ang dagundong ng mga karuwahe, ng mga kabayo at ng dagundong ng isang malaking hukbo. Kaya't sinabi nila sa isa't isa, inupahan ng hari ng Israel laban sa atin ang mga hari ng mga Heteo at ang mga hari ng mga Hebsyo upang sumalakay sa atin. Kaya nga, noong gabing yon ang ginawa ng ating Diyos, pinarinig ang dagundong ng maraming mga karuwahe at gayon din yung mga chariot at saka mga sundalo. Natakot ngayon ang mga sundalo ng Syria. Nanupat yung kanilang sinamsam na pagkain at mga gamit ngayon. Iniwan nila, nagtakbuhan sila. At noong ngayong pumasok sa bayan ang mga may ketong, nakita nila maraming pagkain, nakakain sila. At maraming mga damit na nakuha nila. Pero samantalang ngayon sila ay pagkatapos kumain, ang sabi sa 9, pagkatapos ay sinabi nila sa isa't isa, hindi tama ang ginagawa natin, ang araw na ito ay araw ng mabuting balita. Kung tayo'y mananahimik at maghihintay ng liwanag sa kinaumagahan, parusa ang aabot sa atin. Tayo na ngayon, umalis na tayo at ating sabihin sa sambahayan ng hari. Kaya nga, nakakain sila, nabusog sila, samantalang ang mga tao nagugutom, wala silang makain. Ang sabi ng 4 na ketungin na ito, hindi tama ang ating ginagawa. Hindi tamang tayo'y nananahimik. Kaya ngayon sila'y pumunta at nakitang maraming pagkain. Ngayon at nung sila ngayon nakakain, ang sabi, hindi tama itong ating ginagawa. Ang ibig sabihin, kaibigan, sa ating panahon ngayon, pagkatapos nating nalaman ang mabuting balita, hindi tama ang ating ginagawa kung tayo ay mananahimik, hindi nating sabihin sa maraming mga tao ang mabuting balita. Kaya kaibigan, ito ang ating kailangan ngayon. Ibalita natin, kaibigan, sapagkat kung tayo ay hindi magbabalita, ang sabi ng 4 na ketungin na ito, hindi tama ang ating ginagawa. Kaya nga, bakit kailangan ng mga taong ito na tumanggap ng pabalita na tayo naman ay tumanggap din ng pabalita? Ang sabi sa Roma 10:14, ngunit paano nga silang tatawag sa Kanya na hindi nila sinasampalatayanan?
at paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan at paano sila makikinig kung walang mangangaral. Kaya ngayon, tayo ay inaatasan ng ating Panginoon na tayo ay magbigay ng pabalita sa kanila, kaibigan, upang kanilang malaman ang katotohanan at tanggapin ang ating Panginoon na kanilang tagapagligtas. Kung ating pagpapatuloy ang ating pagbasa dito sa Roma, ang wika ng ating Biblia, Gis, ating tingnan yung versikulo 11, kasi kanina ang ating binasa ay yung Gis. Ganito ang ating mababasa, kaibigan. Gis 14 kanina, at ngayon 15. At paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Gaya ng nasusulat, anong ganda ng mga paa ng mga nagdadala ng mabuting balita na mabuting bagay. Kaya nga, kaibigan, bilang nakaalam ng katotohanan, kung iyong nakikita, kaibigan, at nadadama mo ang ating pag-aaral ay napakabuti at nagbibigay ngayon ng pag-asa, bakit naman, kaibigan, hindi mo ibalita sa iyong kapitbahay, sa iyo ngayong kamag-anakan, ang mabuting balitang ito na ating ngayong pinagkakaloob? Ang pangalawa, kaibigan, sa ating ngayong pag-aaral na ito, love for souls should cause us to heed the call. Ang pag-ibig sa maraming mga kaluluwa na nangangailangan ng pabalita, siya ngayon ang magbibigay ngayon ng lakas sa atin upang tayo ay tumugon sa pabalita. Si Apostol Pablo, gayon na lamang ang kanyang pag-ibig, ang kanyang malasakit sa kanyang mga kababayan. Ganito ang sabi sa Roma 9:1-3. Sinasabi ko ng ang katotohanan na kay Kristo, hindi ako nagsinungaling, ito'y pinatotohanan ng aking budhi sa pamamagitan ng Espiritu Santo na mayroon akong malaking kalungkutan at walang tigil na kirot sa aking puso, sapagkat mamagaling ko pa pag ako ay sumpahin at mawalay kay Kristo alang-alang sa aking mga kapatid, na aking mga kamag-anak ayon sa laman. Nanapat sa kanyang pag-ibig sa kanyang mga kamag-anak sa laman. Mabuti pang susumpayin ako. Mabuti pang mawawalay kay Kristo ang wika kaysa hindi ako makapagbibigay ng pabalita sa kanila. Kaya ngayon, kailangan niyang magbigay ng pabalita. Yung ating pag-ibig sa mga kamag-anak natin na nangangailangan ng pabalita, ipaabot natin sa kanila, kaibigan, ang pabalitang ito na nupat katulad ni Pablo sa kanyang missionary journey. Siya'y naglakbay sa iba't ibang mga lugar upang sila o siya ay magbigay ng pabalita. Ang pangalawang bahagi ito sa ating pag-aaral, ang sabi ko nga, love for souls should cause us to heed the call. Kaya nga, ang sabi sa Gawa 16:18, samantalang papunta kami sa dakong panalanginan, sinalubong kami ng isang batang babae na may espiritu ng panghuhula at nagdadala ng maraming pakinabang sa kanyang mga amo sa pamamagitan ng panghuhula. Kaya, samantalang sila ngayon ay nagpunta sa Pilipos, kaibigan, nakita nila ang isang batang babae na nanghuhula. Pinakikinabangan siya ng mga may-ari sa kanya. At ang sabi sa 17, siya'y sumusunod kay Pablo at sa amin na sumisigaw, ang mga taong ito ay mga alipin ng kataas-taasang Diyos at nagpapahayag sa inyo ng daan ng kaligtasan, at ginawa niya ito sa loob ng maraming araw. Ngunit nang mabagabag na si Pablo ay lumingon siya at sinabi sa Espiritu, iniutos ko sa iyo sa pangalan ni Jesucristo na lumabas ka sa kanya, at ito ay lumabas ng oras ding iyon. Subalit, kaibigan, nung lumabas ngayon yung masamang espiritu sa batang babaeng ito, hindi na ngayon pinakikinabangan ng may-ari sa kanya. So, ang ginawa ngayon ay pinagpapalo sina Pablo at si Silas.
Kaya kaibigan, sa ating ngayong pagtanggap ng pabalita at gayon din pagiging alagad ng Panginoon sa ating missionary journey, kaibigan, hindi lahat ay masasarap na karanasan. Merong malungkot. Katulad ni Pablo, pinagpapalo siya kasama si Silas. Hindi lamang yun, sila ngayon ay pinabilanggo. Puro sugat ang kanilang mga katawan. At samantalang sila'y nakabilanggo, nakabartulina sila, may tanikala ang kanilang mga kamay at mga paa. Sa halip na sila'y maghimutok, magsisi, bakit nagpunta pa tayo dito? Sila'y umawit ng papuri sa Diyos, kaibigan. At pagkatapos ngayon, nananalangin, at ang nangyari ngayon, bumaba ang anghel ng Panginoon, nangabuksan ng mga pintuang bakal, nakalag ang kanilang mga tanikala sa kanilang mga kamay at sa kanilang mga paa. At dahilan sa pangyayaring ito ngayon, kaibigan, akala ng jailer ay tumakas sila. Gusto ngayong magpakamatay. Subalit ang sabi ni Pablo, huwag mong gawin yan. At ang sabi ngayon ng jailer, what must I do to be saved? O ang sabi, manampalataya ka. At dahilan sa pabalitang ito, yung jailer at ang kanyang mga kasama sa kanyang tahanan ay tinanggap si Kristo at sila ay nabinyagan. Kaibigan, bagamat merong malungkot na karanasan, pero ang mabuting karanasan na naranasan ko sa aking pangangaral kapag nakita ko ang maraming mga tao ngayon tumatanggap kay Kristo na kanilang tagapagligtas. At ang pangatlong bahagi ng pag-aaral na ito, look around. The mission field surrounds us. Kaibigan, tingnan natin ang paligid. Maaring kapitbahay mo, maaring kamag-anak mo, maaring kasama mo sa iyong tahanan, nangangailangan ng pabalita at ikaw ay tinatawagan ng Panginoon upang sabihin sa kanila na merong kaligtasan sa ating Panginoong Jesus. Hiwalay kay Kristo, kaibigan, walang kaligtasan. Nanupat ang Macedonia sa iyong ngayong buhay, walang iba kundi ang iyong mga kapitbahay, ang iyong mga kamag-anakat, ang iyong ngayong kasama ng iyong tahanan na hindi pa tinanggap si Kristo, kaibigan. Napakabuti ng ating Diyos. Tinawagan ka upang maging kasangkapan sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo, kaibigan. At ang sabi ng ating Biblia, huling talata ang ating babasahin, Mateo 13:38, ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mabuting binhi naman ay ang mga anak ng kaharian. Subalit ang mga damo ay ang mga anak ng masama. Kaibigan, tinatawagan ka ng ating Panginoon. Napakaraming mga taong waglit. Sila'y sumisigaw, kailangan ng pabalita. Hindi ka ba, kaibigan, natutugon? They are crying out for your message every day. Ano ang layunin na kung bakit ikay nabubuhay? Ano ang layunin ng iyong buhay, kaibigan, na bilang mananampalataya? Kailangan natin sa ating buhay na tayo ay maging mga instrumento ng kaligtasan ng maraming mga tao. Kaibigan, tutugon ka ba? Nais mo bang maging instrumento na bilang alagad ng ating Panginoon? Kaibigan, tanggapin mo si Kristo. Tanggapin mo ang paanyaya na ikaw na bilang alagad ay mangangaral ka, sabihin ang katotohanan upang ngayon ang mga taong ito ay maligtas din. Kaibigan, ang sabi ng isang manunulat, ang pangalan ay si Ellen G. White, doon sa langit ay merong kakamay sa iyo, kakamay sa akin. Sasabihin, kaibigan, kapatid, nang dahil sa iyo, ako'y nandirito sapagkat pinaabot mo sa akin ang pabalita. Bago tayo magtatapos sa ating pag-aaral na ito, nais kong basahin ang sinasabi sa aklat ng San Marcos 11:22 hanggang 24. At sumagot si Jesus sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, nang sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka
at mapatapon ka sa dagat at hindi nag-aalinglangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapa sa inyo. Kaibigan, there is power in prayer. There is power kapag tayo ay nanampalataya. Walang imposible sa ating Panginoon. All things are possible. Tayo manampalataya at ang Diyos ay tutugon sa ating panalangin. Tayo manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos. Napakabuti po ninyo sa inyong mga anak. Na sa kabila ng kami maraming pagkukulang, inyo po kaming tinawagan upang maging instrumento. Dalhin ang pabalita sa maraming mga tao. Panginoon, ang aking kaibigan ay tumugon. Pagpalain po siya. Ingatan po siya sa araw-araw. Pagpalain po ang kanyang buong sambahayan. Pagpalain po ang kanyang tahanan, ang kanyang hanap buhay, ang kanyang mga pananim, pagpalain nawa o Diyos. Salamat po sa inyong pagtugon sa aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, pagpalain ka nawa ng ating mahal na Diyos. Maraming salamat po, Pastor Romy. Tayo po ay napaalalahanan na naman na ang misyon ng Diyos ay misyon ng bawat Kristiyano. Hindi kailangan maging pastor o misyonero sa ibang bansa upang makapaglingkod. Sa atin pong pang-araw-araw na buhay, maaari tayong maging instrumento ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga salita, kilos, pag-ibig at paglilingkod. Tinatawag po tayo ng Diyos na lumabas sa ating comfort zone at ibahagi ang pag-asa na matatagpuan kay Hesukristo. Ang bawat mabuting gawa at bawat tapat na patotoo ay maaaring maging daan upang may makilala sa Kanya. Nawa po ito'y naging pagpapala, naging inspirasyon sa atin para maglingkod tayo sa ating kapwa at ipakilala ang Panginoon sa kanila. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga refleksyon ay ipadala lamang po yan sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial. Bukas pong muli. Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, pumandakan siya sa lubungin.